Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ika-28 bahagi. Daing ko habang nag-iinat ako ng katawan ko. Napatingin ako sa tabihan ko. Kumunot ang noo ko nang wala akong makitang ram sa tabi ko. Napapikit ako nang pakiramdam ko ay nasusuka ako. Wala pa naman ako nakakain ngayon. Bakit nasusuka na agad ako? Nasaan kaya siya? Ang aga pa naman ah. Siguro nasa baba. Huminga ako ng malalim. Tinatamad akong bumangon. Siguro dahil sa maghapon akong gumagawa ng gawaing bahay. Since Saturday kahapon. Nagmamadaling isinuot ko yung night robe ko. Pinatungan ko na suot kong t-shirt. T-shirt yun ni Ram actually. Bago bumaba, mahirap na. Naglakad ako papunta sa pinto pero kaagad rin akong napatigil at napahawak sa drawer nang biglang kumurot ang ulo ko at pakiramdam ko ang paligid ay umiikot. How? Napahilot ako sa ulo ko at mariin kong ipinikit ang mga mata ko para labanan ang hilong na darama ko. Bakit ganito? Ano meron na nagkakaganito ako? Hindi kaya may sakit ako? Oh God, huwag naman sana. Huminga ako ng malalim hanggang sa naramdaman kong nawala na yung hilo ko. Kaagad akong bumaba nang wala akong makitang ram sa salas. Kaagad ako nagtungo sa kusina pero wala rin akong makitang ram. In short, walang nagalaw kahit isang gamit sa kitchen. Wala pang breakfast. Bakit umalis siya nang hindi nagluluto? Dati-rati naman ginagawa niya ako ng breakfast. Every time na mauuna siyang gumising. O di kaya nagpapaalam siya kapag aalis. Sasabihin niya kung papasok na siya sa office. Hihintayin niya pa akong gumising para idaan ako sa school bago siya pumasok. Wait, imposible naman na papasok siya sa office Sunday ngayon. Saan ba siya nagpunta? Bakit parang naiiyak ako? Hindi naman kasi siya ganito dati ah. Ano kayang meron? Kaagad akong bumalik sa kwarto para kunin yung phone ko. Kaagad rin akong bumalik sa salas para tawagan siya. Nakakainis siya. Basta, naiinis ako sa kanya. Siguro dahil sa wala akong kakaining breakfast. Tinawagan ko siya pero nakailang beses na akong tumatawag. Sa kanya, nagre-ring lang naman pero hindi niya sinasagot. Kaya ibinaba ko na lang yun, baka busy siya. Naiinis ako na bumalik sa kwarto at naligo. Siguro masarap ang breakfast sa labas. Parang ang sarap ng Starbucks ngayong umaga. Dali-dali ako nagbihis ng isang pink circle type of skirt with white spaghetti strap. Crop top na pinarisan ko ng white shoes. Perfect. Naglagay rin ako ng simpleng blush on and light lipstick. Syempre, meron rin akong Chanel brand na sling bag. Kaagad ako nakarating sa pinakamalapit na Starbucks sa bahay namin. Dahil pagkalabas ko ng bahay, sakto naman na dumating na yung driver na tinawagan kung sunduin ako. Hello ma'am, good morning. What's your order? Nakangiting tanong sa akin ng staff sa Starbucks. I smiled back at her and she handed me a menu. 1 mocha cookie crumble. Frappuccino. Ibinalik ko sa kanya yung menu. Noted ma'am. Wait for a while, she said before she leave. Inilibot ko ang aking paningin sa buong loob ng Starbucks. Medyo maraming tao. Karamihan ay couples. Bigla ako nakaramdam ng inggit. Bakit kasi walang ram ngayon sa tabi ko? Ram? Bulong ko nang mapatingin ako sa entrance ng Starbucks. Alam ko nakita ko si Ram. Si Ram yun. Lumabas siya kasama ang isang babae at baby. Wait, si Ram ba talaga yun o namamalikmata lang ako? Susundan ko sana sila nang dumating na yung order ko at sakto naman tumunog yung phone ko. Napangiti ako sa isipin na baka si Ram ang tumatawag at nagkamali lang ako ng nakita. Pero kaagad ring napalitan ng lungkot ang aking mata nang makita kong hindi siya tumatawag. It's Andy. Hello? Mahinahon kong sabi nang sagutin ko ang tawag ni Andy. Hello? Sure ka na yan? Hoy bruha ka, nandito ako sa bahay nyo dahil sabi mo, pumunta ako pero wala ka. Walang tao rito. Nasaan ka ba ha? Nanlaki ang mata ko nang maalala kong niyayaya ko nga pala siya kahapon na mag-movie marathon kami sa bahay. Pero wait. Hoy babae. Sinabi ko bang umaga?
Naaasar kong tanong sa kanya. Bakit, may sinabi ka bang oras? Hello, pupunta ako kung kailan ko gusto, since wala kang sinabing oras. Nasaan ka ba? Naaasar niyang tanong. Starbucks. Dito lang nagko-coffee. Diyan ka lang, parating na ako. Huwag kang aalis. Uuwi na ako. Nagmamadali kong sabi. Sa tingin ko, madali ka niyan. Bruha ka, mahigit 1 oras mo akong pinaghintay rito. Saan ka ba galing? Inirapan ako ni Andy na makababa ako sa sasakyan. Sorry naman, natagalan dahil nag-take out pa ako ng frappuccino at syempre, bumili ako ng pizza nang may madaanan kami ni Manong kaya huwag ka na magtampo. Nakangiti kong sabi at itinaas ko yung binili ko na ikinangisi niya. Dapat sinabi mo agad, akin na nga. Inagaw niya sa akin ang bitbit ko at binuksan na yung bahay. Nakasunod lang siya sa akin at naupo kami sa sofa at sinimulan niya ng buksan yung dala ko. Buti naman naisipan mo bumili. Gutom na ako eh, she commented. Bumili ako dahil hindi pa ako nagbe-breakfast. Nagkakamali ka kung inaakala mong para sa'yo yan. Inirapan ko siya. Grabe kang bruha ka, tanghali na, hindi ka pa nagbe-breakfast. Teka, iba na yan ha. Ang alam ko super alaga ni Ram. Teka, nasaan pala si Ram Monster? Akala ko kasama mo kaya ang tagal-tagal mo. Sabi niya habang inaabutan ako ng isang slice ng pizza. Ewan, basta pagising ko wala siya. Hindi ko rin alam kung saan siya pumunta. I pouted. Naku girl ha, iba na yan. Baka naman may babae na yung asawa mo. Nakapagtataka naman na pupunta siya ng maaga sa office ng ganitong araw. Haler, Sunday ngayon. Wala ba siyang day off? Sarkastikong sabi ni Andy. Wala siyang babae. Mahal niya ako. Hindi niya magagawa sa akin yon. I pouted. Paano kung meron nga? Hala, wag naman sana. Naiinis na kumagat ako ng pizza sa kalagitnaan ng pagkain ko. Pakiramdam ko may kung ano sa tummy ko na ayaw tanggapin yung kinakain ko. Nasusuka ako. Pakiramdam ko ang sama ng lasa nitong pizza. Imposible naman na magkamali ako ng flavor ng favorite kong pizza. Ang sama talaga. Hindi ko na kaya. Kaagad akong tumakbo papunta sa kitchen at nagduwal. Naramdaman ko namang hinahaplos ni Andy yung likod ko. Nasusuka na ako, wala naman akong sinusuka. Kundi puro laway ang maisusuka ko, ang pizza. Oh my gosh, Bibi ayos ka lang? Anong masakit sa'yo? Teka, may sakit ka ba? Hala, ano bang nangyayari? Namumutla ka, Bibi. Natatarantang saad ni Andy at pinunasan ng pawis ko sa noo gamit yung tissue. Oh God, ano nangyayari sa akin? Bakit pinagpapawisan ako ng ganito? Okay lang ako. Nginitian ako ni Andy at naglakad ako papalapit sa fridge para kumuha ng tubig. Pagbukas ko ng fridge, nakita ko may nakalagay na note sa picture. Good morning, my love. I'm sorry. I can cook for you but don't worry, I'll be back after dinner. See you soon. Nakalagay sa note na ikinangiti ko. I know it was Ram. Wala siyang nabanggit kung saan pupunta. And I pouted. Uminom ako ng tubig at bumalik na sa salas. Na nakasunod lang sa akin si Andy habang kanina pa nagtititipa sa phone na halatang nag-aalala siya sa akin. Wala akong sakit. Basta ang bilis lang mag-change ng mood ko. Ewan ko ba kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Huminga ako ng malalim na maramdaman kong hinawakan ako ni Andy sa kamay. Baby, huwag kang mabibigla ha. Bigla akong kinabahan dahil sa sinabi ni Andy. Kumunot yung noo ko sa kanya. Buntis ka ba? Nakangisi niyang tanong na siya namang ikinanlaki ng mata ko dahil sa pagkabigla ng pagkakatanong niya. What? Are you serious? Like no way. Tinabig ko yung kamay niya na nakahawak sa kamay ko na siya namang ikinatawa niya. Yee, denial pa siya. Ano ka ba? Sintomas kaya ng pagbubuntis ng pagsusuka, pagkahilo, mood swings, craving sa iba't ibang pagkain, maselan sa pangamoy. Like, isa pa, hindi imposible, may asawa ka. Oh my God, magiging ninang na ako girl. Congratulations. Ang saya ko para sa'yo. Tili ni Andy at binato ko naman siya ng throw pillow. Posible kayang buntis ako? Kaninang umaga nahihilo ako tapos ngayon nagsusuka. Ayaw ko ng lasa ng pizza. Oh God. Tumigil ka nga. Hindi tayo sigurado. Isa pa, umayos ka dyan baka may makarinig sa'yo. Iisipin pang may baliw dito sa bahay namin. Inirapan ko siya. Bruha, may pregnancy test ka kaya? O di kaya punta ka ng ubi para sure. She smiled. Ay mo masyado. Hayaan mo.
Titingnan ko mamaya. Pero ano kayong pakiramdam ng may baby? I asked out of nowhere. Feel ko talaga magiging tita ninang na ako. Tumawa si Andy. Ewan ko sa'yo. Maghapon kami nagkukulitan ni Andy. Yung plano naming manood ng movie, hindi natuloy dahil sa puro baby ang pinag-uusapan namin. Like ang saya ng topic na yon. Gabi nang umalis si Andy. Nag-order kami ng lunch and dinner pero hindi pa nakakain ni Andy dahil pinapauwi na siya sa bahay nila. Kaya eto ako, naghihintay kay Ram. Just like what he said, na uuwi siya before dinner. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 hour. Still wala pang Ram na dumarating. It's already 11 in the evening, kaya kumain ako ng mag-isa. Kanina pa ako titig na titig sa phone ko habang kumakain. Pero kahit isang message galing sa kanya, wala. Nakakainis na talaga siya. Sabi niya before dinner nandito na siya. Pero bakit hating gabi na wala pa din? Pagkatapos kong kumain, niligpit ko na yung kinainan ko at pumunta na sa kwarto. Naligo na ako bago nahiga sa kama. Hihintayin ko siyang dumating. Nakatitig lang ako sa kisame habang iniisip ko yung napag-usapan namin ni Andy. Paano kaya kung buntis nga ako? Ano kaya reaksyon ni Ram kapag nalaman niyang magkakababy na kami? Like, hindi ko ma-imagine kung gaano siya kasaya. We didn't plan for it and we are not yet ready. But one thing I knew, if I am pregnant, for sure, I and him will be good parents for our baby. Hey love. Napatingin ako sa pintuan nang marinig ko ang magiliw na boses ni Ram. Kagad akong napangiti na makita ko siya. Mas lalo lumapad ang ngiti ko nang pagkalapit niya sa akin. Iniabot niya ang isang bouquet of red roses. For you. He sweetly smiled and he handed me the flowers. I was smiling ear to ear when I saw how nice the flowers were. I accepted the flowers and I smelled them. It smells so good. Ang bango. Nakalimutan ko nagtatampo ako sa kanya at hindi ko na inalam kung anong oras. Basta masaya ako ngayon. Thank you. I extended my arms to give him a hug, but he sat down beside me and wrapped his arms around my waist and gave me sweet kisses on my shoulder. Go to my neck while hugging me slowly. I miss you, love. He whispered to my ears while hugging me so tight. His head resting on my shoulder. I smiled on what he did. Sinasanay niya ako ng ganito. Every time na uuwi siya, napapasweet niya sa akin. I miss you too, hubby. Inilapag ko sa bed ng roses at humarap ako sa kanya. Isiniksik ko sa dibdib niya yung mukha ko at niyakap ko siya pabalik. Bakit ang lansa? Kumunot yung noo ko sa naamoy ko. Inaamoy ko siya kasi baka nagkakamali lang ako ng pagkakaamoy. Pero bigla ako naduwa lang ikinalayo ko sa kanya. Ang baho! Ang sangsang ng amoy niya. Tumakbo ako papunta sa banyo para magsuka. Pero wala naman ako naisuka kundi puro laway lang. Love, what's wrong? Naramdaman kong hinaplos ni Ram yung likod ko. Don't touch me. Stay away from me. Saan ka ba nagpupunta at ganyan yung amoy mo ha? Ang baho-baho mo. Lumayo ka nga sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin na siya namang ikinaamoy niya sa sarili niya. Hindi naman Hindi naman ako nagpalit ng brand ng perfume ko. Seryoso niyan sabi. Hindi nga, pero bakit ang lansa ng amoy mo? Saan ka ba galing ha at ganyan ka? Ram naman, napaharap ako sa noo ko. Sorry na po, eto na maliligo na. Huwag ka na magalit. Lumapit siya sa akin at akmang hahawakan ng kamay ko. Iniiwas ko agad sa kanya. Huwag mo kong hawakan. Saan ka galing? Ram, sabi mo uuwi ka before dinner. Bakit ngayon ka lang? May iba ka na bang sinasabayan ngayon? Malamig kong tanong sa kanya. That make him look at me seriously. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon pero bigla ko na lang naramdaman na lumuhuluhan na pala ako. That's it. Huminga ako ng malalim. Ganun na rin siya. Para bang pinipigilan niyang magalit sa akin. Bakit parang ang cold ng pagkakasabi niya? Pinahid ko yung luha ko at tumakbo papunta sa kama. Nahiga ako at niyakap ko ang dalawang teddy na bigay niya sa akin. Sunday ngayon pero bakit feeling ko parang Monday? Hindi ko siya nakakasabay sa kahit ano. Hindi ko rin siya nakita paggising ko. Nakakainis na talaga siya. Umuwi pa siya. Na ang baho. Sumandal ako sa headboard habang yakap-yakap si Cloudy Bear at nasa tabihan ko si Ram Baby. Iyon ang pinangalan ko sa pangalawang teddy bear ko na binigay niya sa akin. Narinig kong bumukas ang pinto ng banyo at nakita kong lumabas roon si Ram.
na topless, nakapadyama siya, habang may towel na nakasampay sa balikat niya at nagpupunas ng buhok. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Na makalapit siya sa akin, kinuha niya yung binigay niyang bulaklak sa akin at nilagay sa center table, bago naupo sa gilid ng kama papaharap sa akin. Sarah, tawag niya sa akin pero hindi ko siya sinasagot. Tanging tingin lang ang tinapon ko sa kanya. Hindi ka naman ganito dati ha? May problema ba? May sakit ka ba? Nasabi din sa akin ni Andy na nagsusuka ka rin kanina. May masakit ba sa'yo? He added. Hindi ako sumagot dahil wala akong dapat na sabihin dahil hindi ko rin naman alam kung ano nangyayari sa akin. Kung pakiramdam nila kakaiba ako rin naman nagtataka sa sarili ko. Ewan ko ba kung bakit. I said don't touch me. Mahinahon kong saway sa kanya. Love, wala nang amoy Naligo na ako and ang weird mo naman. Dati-dati inaamoy mo naman ako. Hindi ka nasusuka ng ganyan. Kumamot siya sa batok niya. Kumain ka na ba? Tara, kain tayo. Hindi ka pa kumakain? Ram naman, anong oras na Tunaw na kinain ko tapos ikaw hindi ka pa kumakain. Balak mo na magkasakit Naaasar kong tanong sa kanya. No, of course not, love. Kumain na ako. Iniisip ko lang na baka gutom ka at gutom lang yan kung bakit ka nagkakaganyan. Sinamaan ko siya ng tingin at hinampas ko siya sa balikat na ikinangisi niya. Tumigil ka nga, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Sorry na po, love. He smiled. Bakit ang cute niya mag-apologize ngayon? Hinalikan niya yung kamay ko bago lumapit sa akin. Sorry rin. I pouted. Love, do you trust me? Bumaling ako sa kanya para makita yung mukha niya. Nakasandal na siya sa headboard habang nakapulupot sa bewang ko. Ang isa niyang braso at ang isa naman ay nakahawak sa kamay ko. Bakit niya tinatanong yun? I trust you a lot, Ram. Seryoso kong sagot sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. He smiled, that's why I smiled back to him, and I leaned my back on his chest. Mas lalo niya pa akong niyakap. Then I love you so much, love. He whispered to my ear huskily. That makes me smile ear to ear, and I feel my cheeks getting red. Natahimik kami sandali at kaagad siyang nabasag yun. By the way, graduation is coming. What's your plan, love? Nanlaki ang mata ko sa tanong niya. Graduating pala ako, pero easy-easy lang ako. Hala, hanggang kailan nga kaya magtiwala ni Sarah at Ram sa isa't isa? Saan nga ba aabot ang kanilang sitwasyon? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.